Dito tayo mabilis lang. Ayan. O, mga bossing, kung makikita ninyo, nagkalat nitong nakaraang mga araw yung pag-freeze ng assets ng Kingdom of Jesus Christ o ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang taon na itong kaso. Isang taon na nilang pinipersecute si Pastor Apollo Kibuloy. If you remember, I think sometime nung 2023, mga bossing, sometime nung 2023, si Inday Sara visited Pastor Apollo Kibuloy and may intel na si Inday Sara noon. May intel na si Inday Sara noon na sinabi niya na, Pastor, tatrabahuhin ka. Uunahin nila. Kasi nga ang iniisip nung mga kalaban ng mga Duterte na ang mga Duterte ay pinopondohan ng Kingdom of Jesus Christ. Oo, pinopondohan daw ng Kingdom of Jesus Christ na ang mga Duterte daw ay may pera na itinatago sa mga accounts ni Pastor. Parang pinalalabas nila ang nilalagay nila sa utak ng tao na ang mga Duterte ang naglulonder ng pera nila si Pastor Apollo Kibuloy. Well, ito mamaya pag-usapan natin yan. Pero yun nga, doon muna tayo kay VP Sara. Sabi ni VP Sara sa kanya, Pastor, uunahin yung SMNI. O uunahin yung SMNI. Tatanggalan nila ng prangkisa yan. O para nga daw for fortune telling si Inday Sara nung sinabi sa kanya. And then, pangalawa, ikaw tatrabahuhin ka nila. O extradite ka nila. Bubuhayin nila yung mga walang kakwenta-kwenta mong kaso. At saka yung mga kaso mo sa Amerika, paiingayin nila yan. Tapos, yung ICC sa tatay ko, ipupush nila yan. And then, ipa-i-impeach nila ako. Yun, as in, punto por punto, bago pa man nangyari ang lahat ng ito, isang taon pa lang silang nakakaupo sa posisyon na nalaman na ni Inday Sara yung masasamang balak nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, 2023 pa lang, handa na si Inday Sara. So sinabi niya yun kay Pastor Apollo Kibuloy. And si Pastor Apollo Kibuloy, syempre, alam niya na yun. And ayun na nga, sunod, nagkatotoo lahat ng sinabi ni Inday Sara. Biglang pinersecute si Pastor Kibuloy, biglang yung mga na-dismiss niya na kaso diyan sa Davao, 4 na kaso yun, na-dismiss yun lahat, dinismiss yun. Binuhay. Pagkatapos noon, biglang nagkaroon ulit ng mga kaso-kaso ulit sa Amerika na matagal naman na nilang nilalabanan yun. Oo, tapos biglang dito, ayun na nga, nagkaroon ng Senate inquiry, biglang finreeze yung mga assets ni Pastor Kibuloy, tapos hinanting na siya. Una, sinugod sila, may mga namatay, tapos yung pangalawa, nasugod sa kanila, yung 16-day siege. Yun na yung nagmamala demonyo na si Torre. Siguro sa kapangarapan niya, dahil alam niya, in his own capacity, alam niya na hindi siya magiging PNP chief in his time. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, may mga PMA-ers pa na mga nakapila to become PNP chief. Siya, PNPA siya. Siya ang kauna-unahang PNPA na naging hepe ng pulis. So, marami siyang ginawang kahayupan sa Davao, kahayupan sa posisyon, pang-aabuso para makuha niya yung posisyon. Binigay man sa kanya. Kaya lang, binigay naman sa kanya pero wala pang 3 buwan, tinanggal na rin siya. At ngayon, taga-kalkal na lang siya ng basura at saka taga-kalkal na lang siya ng imbornal. So, yun, dyan yan. So, doon pa lang, alam mo na ang gagawin ng pamahalaan ganito, magnanakaw tapos para hindi ka magulat doon sa gagawin nila, maglalabas sila ng ganito kalaking issue na sasabihin nila korap ang mga Duterte at ang mga pera ng mga Duterte ay nandito. Well, ito yung lagi niyong tatandaan, si Pangulong Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, if there's one thing na talagang nagustuhan ko kay Pangulong Duterte is hindi siya corrupt. Kasi kung gusto mo si Pangulong Duterte magkaaway kayo, hingan mo siyang pera. Hingan mo siyang pera. Kung gusto mo magkaaway kayo ni Pangulong Duterte, hingan mo siya ng pera. Yun ang nagustuhan ni Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Duterte because Pangulong Duterte never really asked money or really asked help pagdating sa monetary kahit kanino kasi ayaw niya talaga ng utang na loob. Pero dahil magkaibigan ito si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, and Pastor Apollo Kibuloy is the spiritual advisor of Pangulong Duterte, kaya guided si Pangulong Duterte ng wisdom ng isang matuwid na tao. So, itong mga nangyari, itong mga ginawa, decisions ni Pangulong Duterte para maayos ang Davao City, mayroon siyang isang tao na katulong. Ito yon si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, dahil nga magnanakaw yung mga nasa gobyerno, dahil nga magnanakaw yung mga nasa kapangyarihan, iniisip nila na katulad nila si Pangulong Duterte, na si Pangulong Duterte daw ay may mga illegal na aktibidad at dito daw niya ibinibigay kay Pastor Apollo Kibuloy yung kanilang mga pera na ninanakaw ni Pangulong Duterte. Kasi wala silang makita Tingnan mo, if you're gonna look at Pangulong Duterte, wala siyang Mercedes-Benz. Wala siyang mga sasakyan na mamahalin. Ang sasakyan niyan diyan sa Davao, pick up lang.
Oo, tapos ano yan, yung motor niya, mas mahal pa nga yung mga motor namin kaysa sa kanya. Yung mga motor niya, yung mga Harley Davidson niya, entry level man lang ng mga Harley Davidson yun, hindi pa yun yung mga 1700 na mga Harley Davidson. I mean, very, wala ka talaga makitang corruption sa kanya. Hindi naman siya mahilig sa alahas. Cellphone nga niya, dipindot lang. Yung bahay niya, sabi nga niya, naging presidente ko, yung bahay ko, hindi nga nadagdagan ng yan. Hindi nga nadagdagan ng mga ng mga tawag dito, poste yan. Hindi nga nadagdagan ng kwarto yan. Yung yung property ng kapatid ko, kasi sa kapatid ko yung isang part, kasi sa nanay ko yan eh. Pinamana sa amin yan. Yung part ng kapatid ko, kinuha ko lang, binili ko sa kanya para medyo lumaki-laki yung bahay ko. Pero nagawa ko yun before pa ako maging presidente. So sa Davao City, makikita mo yung development ng Davao City. Tapos makikita mo yung mga Duterte, very talaga sila, very frugal at very simple sila mamuhay. Even yung mga anak nila, si Inday Sara, check mo. Ano mga sapatos ni Inday Sara, Skechers lang yan. Noong nakaraan nga, sabi ko nga sa inyo, nag-interview kami, yung relo niya, mahal yun, Grand Seiko, pero hindi yun super duper mahal. Collectible siya, pero hindi siya tier 1 na mga relo katulad ng mga congressman. Kita nyo kanina si Luis Tro, diyan sa Congress, pucha, yung mga diamante niya, talaga naman, masisilaw ka. Dami-daming diamante, tapos may utang kay Inday Sara, hindi nagbabayad. So anyways, yung mga yung makikita mo mga Duterte, si Mayor Baste, makikita mo, simple lang siya. Ngayon na nga lang nagdidesente si Mayor Baste, si Pulong Duterte, nakamaong lang yan. Very, very simple. Hindi mo sila makikitaan ng lavish na pamumuhay. Pero itong mga putang inang mga congressman, itong mga senador, itong Malacanang na nagbabati ko sa kanila, tingnan mo gaano kayayamang mga hayop na yan. O ngayon, ito, pupuntahan natin yung itong Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo nagsimula ang Kingdom of Jesus Christ, ng lalabil 5 lang sila. Labil 5 lang sila mga bossing. Nagsimula sila ng walang-wala. Siguro, yun yung hindi nila maintindihan. Na, teka, paano itong Kingdom of Jesus Christ, lumago ito ng ganun sa loob ng 40 years. 41 years. Paano sila nagkaroon ng ganyan? Kasi, titingnan mo yung simbahang Katoliko, yung ibang mga simbahan, in general, makikita mo na hindi talaga sila ganun kabilis pagdating sa mga properties, mga investment. Itong Kingdom of Jesus Christ, gulat na gulat sila. Meron silang eskwelahan. Meron silang mga properties abroad, buong mundo, hindi lang sa Asia, pati sa Europe, pati sa Amerika, meron silang mga properties, mga bossing. At meron din silang mga businesses. Tapos meron silang Glory Mountain. Alam niyo kung paano yung Glory Mountain na yan, kung paano napunta kay Pastor Apollo yung Glory Mountain na yan. Kasi ang talagang property ni Pastor Apollo Kibuloy yung sa may Prayer Mountain. Doon talaga siya nakatira. Doon talaga doon siya unang umusbong, doon nagsimula yung kanyang simbahan. So ngayon, so syempre habang lumalaki yung kanilang simbahan, dumadami sila, palaki din ng palaki yung properties nila. So yung paanan ng bundok kasi na yan, sa tatay niya yan, tapos dinevelop na lang nila. So araw-araw, mga bossing, araw-araw daw, kasi infested ng mga NPA yan eh. So araw-araw daw, may mga katutubo, na may mga may-ari ng mga lupa na dyan, na araw-araw nakatambay sa labas ng gate niya, ibinibenta yung kanilang mga lupa. So kaya nagkaroon ng Glory Mountain eh. So ngayon, syempre, sige, bilhin mo na nga lang yung lupa niyan para matapos na. Kasi araw-araw nag-aantay doon. Ang tao doon, walang makain eh. O ngayon, yung kalsada doon, sabi ko nga sa inyo, yung kalsada doon, rough road yun. Ang habang kalsada doon na rough road, talagang yung mga tao doon, hindi nakakababa sa sibilisasyon. Talagang doon lang sila. Mga farmer yung mga tao doon eh. Mga saging, durian, mga prutas ang nakatira doon. Ay ang itinatanim nila doon. Ngayon, itong mga tao na ito, araw-araw, yung may mga may-ari ng mga lupa doon, mga ancestral, siguro nila, land nila, araw-araw na inaalok, sige na naman, bilhin nyo na para may mahain kami, ganyan. Siyempre, si Pastor Apollo Kibuloy, mag-fundraising sila para mabili nila yung lupa nito. Ang problema, mga bossing, pag na-ibenta nitong isang tao na to yung lupa niya, yung mga sa paligid niya, pipila sila doon sa bahay ni Pastor na, Pastor, bilhin mo na rin yung lupa namin. Pastor, bilhin mo na rin kasi syempre nga naman, hirap ng buhay, wala rin naman talagang umaakyat doon. So, kasi paanan na talaga siya ng bundok eh. Bili mo na yung lupa na ibili. So suma total, madaming tao ang nagbebenta sa kanya, and syempre matulungan si pastor. So yes, sige, gawan niyo ng paraan niyan, mga abogado, tingnan niyo kung ano yung legal na paraan para makuha natin. So na-acquire nila yung yung napakagandang Glory Mountain na yun. Anong na-acquire nila yung Glory Mountain na yan, mga bossing, acidic yung lupa diyan. Walang walang nabubuhay na puno diyan. Pero inunti-unti yan nila Pastor Kibuloy, tanim sila ng pine tree, tanim sila ng ganito, inayos nila yung lupa. Hanggang sa ngayon, grabe pag nakita mo yan. Talagang himala, hindi yan kayang gawin ng isang tao in his lifetime. Hindi talaga kaya. 40 years. So ayun na, mula sa 15 na wala silang halos makain, okra lang kinakain nila, kamote, saging.
Ayan mga bossing, napalago ni Pastor. Ganun kasi kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. Magaling talaga siya, magaling talaga yung isip niya. At saka siya kasi kapag may kapahayagan sa kanya, talagang pinipilit niyang makuha yun. Kasi kapag kapahayagan, ibig sabihin tutulungan ka na maabot mo yun eh. And fast forward tayo, 40 years mga bossing, ito na yung mga properties na meron sila. Nagkalat sa buong mundo yung mga properties nila, yung mga negosyo nila nagkalat sa buong mundo. Ilan ang miyembro nila? More or less, mga nasa 8 milyon ang miyembro nila sa buong mundo. Meron silang eskwelahan dito, meron silang compound, meron silang Prayer Mountain, Glory Mountain, meron silang Kingdom. Ayan. At yan ang pinag-iinitan. Ngayon, parang syempre nga naman ikaw sa iyong sa iyong mababaw na pag-iisip, iisipin mo talaga, naku, napaka-imposibleng makuha niyan. Napaka-imposible na makuha ng lahat ng mga ito kung ikaw malisyoso ka na tao Kung ikaw malisyoso ka, korap ang isip mo, karnal ang utak mo. Oo, iisipin mo talaga in 40 years, papaano nilang naabot ito? Nako, sigurado ako na si Duterte yung pera ng Pilipinas dito napupunta. Ayan, ganun ang nilalagay nila sa isip ng tao, kaya tapos sisirain nila yung pagkatao ni Pastor Kibuloy, sasabihin nila, na ito si Pastor, ganito, si Pastor rapist, si Pastor ganito, si Pastor ganyan, inaabuso yung mga tao, ganito ganyan. Pero hindi mga bossing, ang Kingdom of Jesus Christ napakarami nilang mga business ventures. And lahat ng mga businesses nila nagbabayad ng tamang taxes yan sa Pilipinas. So, grabe sila. Lahat gagawin nila. Mga ngaroling sila, magtitinda sila ng biskotso, magtitinda sila ng chicharon, magtitinda sila ng puto, kung ano-ano. Grabe yung mga kwento, yung mga patotoo ng mga tao dyan. Kasi nung 16-day siege, isa yan sa naging blessing sa amin Kasi we get to talk to people. At nung mga nakakausap namin ng mga tao na yun, meron sila kanya-kanya nilang mga milagro na nakuha sa mga sarili nila. Kaya talagang sabi nila, dito kami belong. And mataas talaga ang pangarap ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, para sa mga sarili nila, lahat itong mga meron sila, wala ni isa dyan ang pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat yan, pag-aari ng simbahan. Meron pa nga dyan mga miyembro meron pa nga ako isang member dyan na nakausap na meron siyang bahay sa labas. Nung pumasok siya dito sa simbahan at nag-apply siya na maging full-time worker, alam mo, yung bahay niya, ibinigay niya sa simbahan. 2 bahay ang ibinigay niya sa simbahan. 2 bahay yung binigay niya sa simbahan. Tapos sabi ko, talaga? Paano yun? Wala ka ng bahay niyan. Okay lang kasi sabi niya, dito, libre kami lahat Libre kami ng kain, libre kami eskwela, kung anong gusto mo. Lahat ng kurso sa university gusto mo. O libre kami lahat dito, libre kami sa gamit sa lahat, na toothbrush, toothpaste, lahat. Libre kami, may bahay din ako dito, meron akong tulugan dito. So bakit ko pa kailangan yung bahay ko doon? Kung yung bahay ko doon, ibibigay ko dito sa simbahan, tapos sa magandang kapakinabangan, magamit ng simbahan yon para sa lahat. O kasi nga, Commonwealth sila Yung nila, yung kayamanan na meron sila, para yun sa lahat para yun sa kanilang mga miyembro. Kaya nga, di ba, sinabi natin, ang Kingdom of Jesus Christ is like a first world country sa loob ng third world country. Ang tawag nga nila dyan sa kanilang simbahan, bansang kaharian mga bossing. Bansang kaharian kasi para silang isang bansa. Kumpleto sila. Kung ano yung meron ang Pilipinas, meron din sila. Meron silang Department of Education, Department of Health, meron silang Department of Finance, may ganun din sila. Meron silang Department of Justice. So para silang isang bansa sa loob ng Pilipinas. And sabi nga nila, self-sufficient kami, mayaman kami. Kaya namin buhayin yung sarili namin. Kahit maghirap ang Pilipinas, kaya naming mabuhay ng marangya dahil masisipag kami. Grabe yung dedication nila para mag-raise ng funds para sa kanila. Para sa sarili nila. Siyempre, yung ekonomiya nila, kailangan nilang palaguin yan So para mapalago nila yung ekonomiya nila, may mga kanya-kanya silang mga departamento. At yung mga departamento na yun raises funds para mailagay dito sa kanilang simbahan at makuha nila lahat ng mga gusto nilang makuha, yung mga properties na meron sila. So wag kayong mainggit. Masyado kayong gitero so ngayon, inaano nila. So, fini-freeze nila yung mga assets na yan kasi nga, feeling nila dahil nga gawain nila, nagaling sa kasamaan nito. Ito gusto ko lang malaman ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy never, kahit isang kusing, never siyang tumanggap ng anything from the government. Never siyang nakakuha ng pera, never siyang nakakuha ng donasyon from the Philippines. Siya pa nga ang gumastos sa Pilipinas para lang mapaganda Pilipinas. Alam ba ninyo yung International Airport ng Davao? Siya nagpaayos ng mga CR dyan. Alam ba ninyo yung doon sa may airport road na yan ng Davao, yung gitna na island na may mga halaman? Siya ang naglagay ng mga halaman dyan, gardening, lahat ng mga, pati dyan sa airport, yung mga halaman na makikita nyo dyan, Kingdom of Jesus Christ ang nagpagawa niyan. Walang pera ng gobyerno ang sinayang dyan. Never si Pastor Apollo Kibuloy nagtrabaho sa gobyerno, hindi siya humingi ng posisyon kay Pangulong Duterte nung umupo si Pangulong Duterte. Bago pa man maging mayor si Pangulong Duterte, ongoing na yung mga proyekto ng Kingdom of Jesus Christ. Yung kingdom nila, bago pa man maging presidente si Pangulong Duterte, ang tagal nga ginawa niyan
Sobrang tagal ginawa ng kingdom na yan. Kasi nga, ano yan, imaginein mo. Ito na lang, bibigyan ko na lang kayo ng isa example. Yung Philippine Arena ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, naipatayo nila yun ng mabilis, mga bossing. Itong kay Pastor Apollo Kibuloy, sobrang tagal nito. Inabot to ng mahigit sa isang dekada para lang maitayo nila yung napakagandang kingdom na yan. So papaanong pera ng gobyerno yung gagamitin mo dyan? Ang tagal-tagal nga natayo niyan. Kaya nga matagal natayo yung kingdom na yan. Inabot ng 12 years yata o 14 years yata eh. Meron nga silang time-lapse niyan eh. Hinuhukay pala. At saka alam nyo, sila lang ang nagtrabaho dyan. Sila lang naghukay. Kasi may ano yan eh. Kailangan, merong ano dyan eh. Parang kailangan yung height lang ng building. So pailalim. So hinukay nila yan. Minanumano nila na hukayin yan for how many years na debosyon niya ng mga miyembro nila para maitayo yung kingdom na yan na ngayon ay almost finished na. At pinakamalaki sa buong mundo. Hindi kasi sila makapaniwala. Mababa kasi ang tingin nila sa mga Pilipino. Na ang mga Pilipino hindi kayang makaisip ng ganyan. Oo, kung hindi manggagaling sa pagnanakaw, hindi makakaisip ng ganyang Pilipino, ibahin ninyo ang Kingdom of Jesus Christ. Ibahin ninyo si Pastor. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, yung isip niya talaga, hindi katulad ng isip natin na hanggang dito lang siya. He's always going beyond sa pantahan ng isang normal na tao. Dahil hindi naman siya normal. O ganyan mga bossing napakatagal. O kaya nga bakit mo i-freeze yung assets ng Kingdom of Jesus Christ? Namulat-mula pa 40 years na nilang pinaghihirapan yan, dugo, pawis, natulog sila sa mga pinagdidikit-dikit na bangko, nagtinda sila ng mga puto, doon lang sila nagsimula hanggang sa lumago sila ng lumago dahil sa napakahusay na leadership ni Pastor Kibuloy. Dahil sa napakahusay na leadership ni Pastor Kibuloy, nakuha nilang lahat na to. Sobrang malisyoso ninyo. Akala ninyo na hindi posible ito. Posible ito. Kaya nga nung tumakbo siya, nung kampanya nung 2020, tumakbo siya nung 2025 elections, yun ang sabi niya, posible. Kaya natin ito. Kaya nating ibigay ito sa mga Pilipino. Zero corruption dito sa Kingdom of Jesus Christ. Kung nakayanan namin for 40 years na zero corruption, kaya din natin sa Pilipinas. Oo, sabi nga niya, if I will be, sa totoo lang if I will be graced by the Lord to become a leader of this nation, I can do it in 3 years. Ganun ang utak ni Pastor. Oo, nagbigay ito si Pastor ng bilyon-bilyon actually sa gobyerno ni Pangulong Duterte para matulungan ang NTF-L CAC, Laban Kasama ng Bayan, makatulong yung SMNI, makatulong ang KOJC para maubos ang mga rebelde. Kita mo, zero insurgents ang Davao City, insurgency free. That's because si Pangulong Duterte, meron siyang political drive, tapos si Pastor Apollo Kibuloy sumuporta siya. Sumuporta siya sa political drive ni Pangulong Duterte to clean itong Davao. And look how clean, look how peaceful Davao is. Yan ang produkto ng utak nilang parehas. So dahil kaibigan ni Pangulong Duterte si Pastor Apollo Kibuloy, ayan, pinipersecute siya. And ito, mantakin mo, i-freeze mo yung assets niya. Simbahan yan eh. I-freeze mo yung assets. Parang ikaw pumayag ka, kung ako Katoliko ako, papayag ako na i-freeze ng gobyerno yung assets ng simbahan ko. Hindi naman sila taga-gobyerno, wala namang pera si Pastor Apollo Kibuloy na natanggap mula sa gobyerno, wala naman siyang nakuhang donasyon mula sa gobyerno. Maraming mga politiko ang lumalapit sa kanya at gustong mag-donate sa kanya eh. Kaya sabi niya, hindi na kaya na namin to. Hindi kami kukuha ng pera sa politiko kasi kahit gaano pa kalinis yan, basta politiko ka, pwedeng isipin talaga ng tao na galing sa pera ng taong bayan yan. So ibabayad mo sa akin? Bibigyan mo ako ng pera? Senador ka? Congressman ka? Bibigyan mo ako ng pera? Saan ko dadalhin yung pera na yan? Hindi ko man kailangan yan. Marami naman kami mga negosyo. Masisipag naman itong mga membro namin. O kaya naman, napatayo naman namin itong mga ito nang walang tulong ng kahit na sino. Kami lang. So bakit ako tatanggap sa'yo? Yun yung isa na naging problema ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi kasi siya korap Hindi kasi siya nabili ng mga presidentiables, hindi siya nabili ng mga senador, hindi siya nabili ng mga congressman. Nakikipagkaibigan siya sa mga ito, pagpupunta sa kanya para humingi ng basbas, binibigyan niya ng basbas, kinakaibigan niya, pero never, kahit isang kusing na may natanggap yan. Sabi nga niya, sa totoo lang, yung istasyon na SMNI, kung katulad ng kami ng ibang mainstream media na tumatanggap ng pera mula sa mga international funders, mula sa mga political funders, kung tumatanggap lang kami, o di sana yung SMNI, mayaman na ngayon, pero matatag naman ang SMNI, kahit wala namang prangkisa, lumalaban pa rin ang SMNI. Kasi nga, kailangan maghatid ka ng tamang maayos na balita sa bayang Pilipinas. Hindi tumanggap si Pangulong Duterte, hindi rin tumanggap si Pastor Apollo Kibuloy anything from the government. Sila pa nga ang nakakatulong sa gobyerno. And this very same government na tinutulungan ng Kingdom of Jesus Christ, yun pa nagpe-persecute sa kanya. Mantakin mo, i-freeze mo yung assets ng isang simbahan. Di parang ayaw mo na silang pakainin, ganon. Ilang tao, ilang milyon na tao ang umaasa sa sa kayamanan na yan dahil kanila yan, ipinaghirapan nila yan. So ganun na lang tayo na ipinaghirapan ng iba, ganun na lang natin kunin. Paano kung sa'yo gawin yun? Papayag ka na yung pinaghirapan mo?
Papayag ka na yung pinaghirapan mo mula bata ka hanggang pagtanda mo, yung bahay na ipinundar mo, papayag ka kukunin na lang sa iyo ng ganun-ganon. Wala silang kagatol-gatol kung mang-sequester sila ng pera ng mga assets, ganun-ganon na lang. Samantalang may mga assets naman ng mga Marcos. O napakatagal na panahon na hinahabol ng gobyerno yung mga assets ng mga Marcos na ninakaw di umano ng tatay niya. Hanggang ngayon hindi pa naman nila nasi-sequester lahat. O si Bongbong Marcos meron din namang kaso. Meron din namang sinasabi ang mga tao ngayon na nagnakaw din siya. O bakit hindi niyo i-sequester? Hindi ba? Meron pa nga siyang bilyon-bilyon na tax liability sa Pilipinas. Bakit hindi niyo yung assets niya? Ito si Romualdez na nag-times 3 yung kanyang yaman simula nung naging Speaker of the House at naging presidente si Bongbong. O bakit hindi niyo i-freeze yung assets niyan? O napakarami daw bahay niyan sa Forbes Park. O bakit hindi niyo i-freeze yung assets niyan? O merong 18 na sundalo na nagsasalita at sinasabi nila na, "Hoy, wait. Itong mga tao na ito nakatanggap ng mali-malitang pera. O bakit hindi niyo i-freeze yung mga assets na yan? Pera ng taong bayan yan." O ito sila Pastor Apollo Kibuloy, nagbabayad pa sila ng buwis sa taong bayan, nakakatulong pa sila sa ekonomiya ng Pilipinas, nakatulong pa sila sa insurhensya, nakatulong pa sila sa laban ni Pangulong Duterte sa peace and order. Tapos i-freeze yung assets nila. Kahit sang kusing, walang naitulong ang gobyerno sa kanila, sila pa nakatulong sa gobyerno, i-freeze yung assets nila. So dito talaga malinaw. Napakalinaw na itong mga bossing ng pang-aabuso sa discretion at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa gobyerno. Na silang mga kawatan, sila pa yung may mga balak, sila pa yung may mga gusto na mang-freeze ng assets ng may assets na wala naman silang pinaghirapan. Again ito pong Kingdom of Jesus Christ from ground and up. Lumago yan dahil sa zero corruption, dahil sa klase ng pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng pera ng Kingdom of Jesus Christ nanggaling yan sa pagod nila. Blood, sweat, tears, pagtitiis, ang dami nilang tiniis na hindi kainin para makuha ang lahat ng ito. At nagkaroon sila ng mga properties na ito, kaya nga mabilis lumago yung kanilang simbahan kasi nga napakahusay ng kanilang leader. And ginagamit na naman itong Kingdom of Jesus Christ, ginagamit na naman si Pastor Apollo Kibuloy para mapagtakpan yung mga katiwalian nila. Ginamit yung kaso niya nung nakaraan para mapagtakpan yung mga kahayupan nila. So ngayon ginagamit na naman para mapagtakpan yung mga kahayupan nila. Matagal nang naka-freeze yung mga assets ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit ngayon yung ilalabas na naka-freeze yung assets? Kaya nga, tingnan ninyo, pumunta kayo doon sa mga online news na naglalabas nito, puros mainstream media. Tingnan ninyo yung mga comment doon, galit na galit. Bakit? Ibinabalita nyo itong pag-freeze ng assets ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi nyo binabalita yung mali-malita, bilyon-bilyon, 805 billion na tinanggap ng mga hayop sa gobyerno mula dyan sa mga nag-deliver sa kanila ng mali-malitang pera ng mga Marines. Mga hayop kayong kakapal ng mga mukha ninyo. Oo, sa totoo lang, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Paano pa kayo nakakatulog sa araw-araw sa ginagawa ninyo? Huwag tayo magpapabudol dito mga bossing. Napakahaba ng paliwanag ko rito. Actually, kaya kong magpaliwanag ng kahit ilang araw dire-diretso papunta rito. Dahil inaral namin to 16 na araw na nandoon kami. 16 na araw na binabalahura ni General Torre ang Kingdom of Jesus Christ. Kahit na illegal yung kanilang dyan, illegal yung kanilang pagkubkob dyan, kahit na kami na nga yung mga dinidimanda pa nila, mga bossing, nakita natin kung anong klase ng mga tao yun nandiyan. Hanggang ngayon, kapag nasa SMNA kami, nakikita namin kung anong klase ng tao yung mga nagre-reflect kasi yung ugali ng isang tao sa nagpalaki sa kanya. Ang nagpalaki sa kanilang lahat, si Pastor Apollo Kibuloy 10 nung mga kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy na mga nakakulong ngayon. Imagine, nakakulong si Pastor, nakakulong yung mga kasamahan niya, hindi man sila nagnakaw sa pera ng taong bayan. Tapos etong mga pukin ng inang mga congressman, mga senador na ito, mga nasa laya, tapos putang ina ang yayabang kung gumastos ng pera ng bayan, ganun-ganun lang, tapos hindi mo sila nakakasuhan. Napaka-unfair. Napaka-unfair talaga dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, sabi ko kasi nakakasuka kung ako lang, may lahi ako, siguro kahit Aprikano ako, baka bumalik na lang ako sa Afrika, baka mas maayos pa doon kaysa dito putang ina. At least doon, alam mo, mahirap talaga yung bansa nila. Alam mo talagang, sila, maglulupa talaga sila. So, madali mong tanggapin na mahirap ang buhay mo. Pero nandito ka sa Pilipinas, alam mo na lahat ng resources meron tayo. Alam mo na ang dami-daming pera ng Pilipinas, tas mahirap ka. Yun yung hindi kayang tanggapin. So, makikita mo sila, mga naka-sports car sila, mga naka-private jet sila. May mga helicopter sila. Puta, galing yan sa pera ng taong bayan. Hindi naman sila ganyan. Yung Stella Kimbo, kita mo dati nagta-tricycle. Ngayon may mga may mga sarili ng ganun na siya kalaki. Kailan lang naging congressman yan. Samantalang itong Kingdom of Jesus Christ, 41 years nilang pinaghirapan from ground and up kung ano yung meron nila sa kanila. Pucha, pinaghirapan nila yan. Unos, Bagyo, Lindol, lahat magkakasama sila. Nag-fundraising sila buong mundo para lang maitayo yung kanilang compound na yan. Tapos, napakarami pa nilang scholar. Meron pa silang yung Children's Joy Foundation dahil nga sa pag-freeze ninyo ng assets. Ang dami ng mga bata na inaalagaan dyan na pinaghiwatak-watak na So, ganyan kayo kademonyo. Kaya makakarma kayo sa impyerno, kayo lahat mapupunta. Oo, yung banal dadako kapag binalasubas nyo yan sa impyerno, kayo lahat mapupunta, mga punyemas kayo. Tandaan nyo yan, antayin nyo yung karma ninyo.
Marami pa tayong gustong sabihin tungkol dyan, no? Pero gagawin din natin sa ibang araw. Ano natin, ginawa ko ng advokasya yan, mga bossing. Hindi ako member ng Kingdom of Jesus Christ. Ako isang Katoliko sagrado. Pinanganak akong Katoliko. Baka mamatay na akong Katoliko. Dahil sa ginagawa ng mga hayop nito, baka maaga nga akong mamatay. Pero alam ninyo, bakit ako nagsasalita in behalf ng Kingdom of Jesus Christ, or bakit ko pinagtatanggol? Kasi yun ang tama eh. Doon lang tayo sa tama. Pag tama palakpakan, pag maliban natin. Kung si Pastor Apollo Kibuloy ba, nakikita natin na totoo yung mga nila, yung mga paratang nila. Di binabati ko sana natin yan. Actually, before kami maging defender ng Kingdom of Jesus Christ, binabatikos namin yan. Binabatikos namin yan araw-araw. Oo, mali din ang aming perception dahil nga ang utak namin mababaw lang din eh. Pag sinabi sa amin na hindi pwede makuha nila yung mga properties na yan, may illegal na ginawa yan. Madali kang masway, madali kang mapursu. Madali kang mapaniwala. Pero kapag nilaliman mo yung sarili mo, in-involve mo yung sarili mo, inilagay mo yung sarili mo sa sapatos kung saan meron sila, doon mo makikita mga bossing na matino itong mga ito. At hindi sila dapat na ginaganito. Ay mga bossing, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Para tili po naka-like, naka-subscribe at naka-share. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, mag-follow, mag-like, mag-share na. At kung kaya nyo magpa-super thanks, mas mainam. Diba? Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng